Hello, magandang araw or umaga kung kailan ko ma-upload 'to 'no. Pero shoutout muna tayo. Marami akong pinangakuan na isi-shoutout ko ngayon, eh. Si Ma'am Lian Oravla. Hello, Ma'am Lian Oravla, kapwa ko nurse ito si Ma'am sa I think ibang bansa yata. Sino pa ba? Si Pocoitus Kurasmag. Ano ba mga name na 'to? Sa PM 'to, ah. Sir Nino Angelo Iruma, hello po. Sir Devon Ray Pasco Panti, hello. Ma'am Michelle G. Miller, hello. Huh? Sir Don Blizzard, hello. Ma'am Celine Dinya. Ma'am Celine Dinya, tama ba ako? Ma'am Celine Dinya, salamat po. Ma'am Tintin San Juan, kamusta po Ma'am Tintin San Juan? Maraming salamat po sa suporta. Tinitingnan ko kung may Ma'am Tintin San Juan. Salamat po. Sir Mark Julius C. Paderon. Ito po, shoutout ko po kayo. Maraming salamat po sa suporta. Ma'am Cecilia Francisco. Hello. Panahon pa daw ni Sir DJ Yui sa CPRM nung araw 2020 tayo doon, di ba? Sir Romano Lungkay, hello. Shoutout ko sana to, kaya lang Japanese yung name, eh. Hindi po ako marunong magbasa ng Japanese, pero shoutout po sa inyo. Sir Jernel Averion, hello. Diba? May fino-forward sa akin si Jernel na video. Si Sir Glenn Eric Tempongko. Sige, anuhin ko tong ano. Sir Albert Albs, hello. Ma'am Rian Gonzales, hello. Sir pala. Sir, sorry po, Ma'am or Sir Rian. Kasi, Andy Gonzales Gonzaga pala, sorry. May salamin na nga ako. Di ko pa na ano. Rian, Sir ba o Ma'am? Rian Gonzaga, hello. May finorward siya sa akin video ni Sir Norman, eh. Sir Bernard Ferrer C, hello po. Sir Paulo Flotildes. Sorry po, kahit 5 minutes lang para ma-shoutout po yung nagpapa-shoutout. Ma'am Caitlin Valerio, hello. Shoutout po. Si Ma'am Caitlin, Valerio. Hello, maraming kinuwento sa akin si Ma'am Caitlin Valerio. Ma'am Lady Bina Pablo, hello. Si Ace Pablo, oy, bagong bili din ng motor, oh. Di ba? Bagong bili motor si Sir Ace Pablo. Parehas kami ng kinuha. Pero sa akin road sync, eh. Sir John Paul Palermo, hello po. Regarding kay Rudy Baldwin, ko-content ko na naman. Sir AC Flores, kamusta na po? Shout out. Ma'am Pau Chua, Ma'am Bato o Sir? Kamusta po kayo? Ma'am Shine Malan. Tama ba? Hello po. Salamat po sa suporta. Sir Christopher Manaksa, Sir Jayron Custodio Domingo, Sir Glenn Milak. Na ano ko na ba? Sir J. Hison, kamusta na? Salamat po sa sa pag-PM. Sir Chris Badajos, hello.
Sir Johan Lazaro, hello po. Kamusta? Salamat po sa pag-suporta. Sir Kel Nemis, salamat. Salamat po, Sir Kel Nemis. Bayawak, hello. Christopher Saga Usalya, dami. Sir Patrick Alfaro. Sir Christian Rojas Mendiola, hello. Shout out kay Sir Christian R. Mendiola from Padre Garcia, Batangas. Pa-shoutout na rin po, sana ang aming munting laruan sa school, San Felipe Elementary Table Tennis Club. May pararating po kami na summer training camp, enroll na po. Salamat, Sir Bungo. Hello, salamat po. Yung San Felipe Elementary Table Tennis Club, shout out po sa inyo, Sir Christian R. Mendiola from Padre Garcia, Batangas. Rockman Alcenolor, hello. Hello, Sir. Sir Renzison, kamusta po kayo? Sir Jerome Sariel, daming Ma'am Tintin, hello po. At Princess J, siguro naulit na lang sa Naku, naka 6 minutes din ako. So, diretso tayo dito sa sa ingay ng aso. So, yung content kagabi ni Sir MG, no? Merong ako mga tinake note dito na mga timestamp. Merong part ako na nasaktan ako dito eh. Pero actually hindi para sa akin, para sa mga dati kong kasama. Maintindihan niyo kung bakit mamaya. Konti lang naman, nasaktan lang ako ng konti. Pero hindi sa part ni Sir MG, no? Sa part ni Ma'am Karen Whitmore. Naalala ko to si Karen, hindi ko alam kung si Ma'am Karen Whitmore ba yon o si Ma'am Coraming, yung galit na galit sa akin dati na every time na nagla-live ako noon or nag-upload ako ng video, minumura ako. I don't know kung siya, alam ko mabait yata ito si Ma'am Karen Whitmore eh. Naalala ko noon, nagla-live si Sir Dong Batalan noon. Nantutrol kasi ako sa live ni Sir Dong Batalan. Ang suggestion ni Ma'am Karen UK Whitmore, President Dong, di ba pwede nating anyayahan si Bungo na isama sa Zoom meeting kay Sir FLM? Para maintindihan ni Bungo ang kabutihan ni FLM. Gumagano yan dati eh. Meaning, hindi niya talaga alam na may something na nangyayari. Kasi, medyo katulad nga sinabi niya dun sa interview, no? Para daw na-hypnotize sila. At na-explain niya naman dito kung paano. So, umpisahan natin itong mga videos na take note to. Unahin ko na muna itong part na to. Yung hinalintulad ni Sir MG sa sa pyramiding daw. Natural ng pyramiding, tama? Siya yung nasa top, tas kayo lahat yung nasa baba, magbibigay kayo sa upline nyo, which is siya. Oh my goodness. Kinda, pero ang difference nito sa pyramiding kasi, do sa pyramiding kasi may aasahan kayong balik do sa ininvest nyo. Ito kasi tumutulong kayo eh. Tandaan nyo, na malinaw na naipaliwanag dito sa interview na to, na magkaiba yung sinasabing tulong. Yun yung mga palipad eh. Tulong yun eh. Ibang-iba yun dun sa excuse me, dun sa inutang. Kasi pinaloan sila, di ba? Kasi para yata dun sa maraming reason eh. Yung pambail daw, di ba? Pambail sa kanya. Doon ka magtataka. Ba't kailangan sa inyo nang galing yung pera? Ang naririnig ko that time, di umano, allegedly, lagi niya nga sinasabi, at sinabi din naman ni I don't know if it's Sir Erwin ba, The Kings, or si Sir JC, na in-interview din siya, na ang katwiran ay na-freeze nga daw yung account.
'Di ba, men? Yun lagi ang katwiran eh. Kaya ah, nag-ano sila, nag-effort silang magpadala ng pera, 'di ba? Then itong isang ano na to, isang take note ha, may in-upload ako nung isang gabi na interview. Iba pa 'yon. Si Ma'am ano 'yun eh. Sinong in-interview 'yon? Si Ma'am Arceli Gueco 'yon. Yung ibang mami naman 'yon. Kasi 'di ba napapansin niyo doon sa interview maraming mami na mini-mention. Tapos meron pang sinabi na mommy at daddy niya daw sa UK. Yun yung ano si Ma'am Edith Gargar at Sir Apple G. Mag-asawa yun eh. Naririnig ko na yung dati. Kasi yung mga mommy na yan, special mention dati ni FLM yun. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo na meron talaga siyang tinatawag na yung kapatid kita, 'di ba? Para ma-feel mo talaga na ano na hindi ka iba kay FLM. Masarap sa feeling yun eh. Magaling si Sir FLM sa ganon, yung ipa-feel na hindi iba. Kaya ang tawag mami, 'di ba, daddy. Pero kung iisipin nyo, hindi naman niya kaano-ano. Parang sino man nakakatanda, ano, may taga-Japan siyang ano, ginaganyan din si MCM nung araw. Ang tawag niya naman doon kapatid niya. Kahit nga si Bernard Chong, kapatid din ang tawag niya. Kapatid kita. Na papakinggan niyo yung leak audio. Kapatid mo ko pare. Huwag mo kong iwan. Kapatid kita. Di ba? Kasi dun magaling si Sir Norman Mangusin eh. Yung magkaroon kayo ng connection sa isa't isa kahit wala naman. Ang mga ano niyan kay Sir David Ilagan pa, ang mga words niyan. Salamat sa inyong pagtulong. Tandaan nyo, kasama ko kayo. Darating ang araw, makakasama ko kayo sa hapagkainan kapag nakalaya na ako. Alam mo yung mga pananalita niya, yung parang bang siya si Kristo tapos kasama niya sa hapagkainan. Ang nakakagulat sa part na yon mga men, itong mga to, may pera talaga tong mga to. Pero naaano sila, na ano ni Sir Norman Mangusin na nagagather niya lahat na paglingkuran siya. Ang galing, di ba? Ano yun eh? Yun yung tinatawag na talagang talent na mapaganon mo yung mga tao. Di nga natin alam kung anong magic talaga meron dito kay Sir Norman Mangusin eh. Then ito, meron ditong isang clip, no? Panoorin natin. Ewan ko ba't ko minarkahan to. Totoo yan. Grabe, Yeah. mga ka-homebrew ko. So, nakakakilabot po ang storya na ito, no? Isa lang po ito sa napakaraming OFW sigurado na nakatikim ng hagupit ni Norman Mangusin. Madam, may question ako sa inyo. Kailan kayo nawalan ng gana o ng believe sa tao na ito? Kailan po? 2025 nagkaroon na kasi yung paglabas niya yung 2024, di ba? December yun. Lumabas siya. Binigyan ko muna siyang pagkakataon na maka-discover siya sa kanyang life. Bawi ng Kasi konti. imagine Actually, masyado mabait to si Ma'am, Ma'am Karen eh. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo, dapat alam nyo ng ano yan eh. Alam nyo ng mayaman yan eh. Kasi pinangakuan kayo, 'di ba? Na paglabas niya, mababayaran kayo. Pero nabigyan nyo pa rin ng chance. Tapos walang nangyari. 'Di ba, men? I mean, kumbaga ang nangyari dito, sagad-sagara na. Sagad-sagara na talaga. Dumating sa point na siguro hindi na nila, alam mo minsan pagka nagmamahal ka sa isang tao, hindi lang sa case ni Sir Norman Mangusin, kahit na kanino dyan na merong kayong boyfriend o kahit asawa, na willing kayo magbulag-bulagan eh. Na kahit na marami na nagsasabi sa'yo, o yung boyfriend mo, nahuli namin may kasamang ibang chicks, kaakbay niya, 'di ba?
nasalubong namin sa mall, hindi kami nakilala. Siyempre, kayo mga babae, kadalasan mga babae ganito eh. Meron din mga lalaki na, pero mga babae, magiging denial, hindi, baka naman ano niya lang yun. Kapatid niya lang siguro yun, or pinsan niya, or ano, kasi nangako sa akin yan na habang buhay kami, hindi niya ako lulukuhin. 'Di ba? May ganun kasi pagkalalo na kung mahal na mahal mo yung tao, kahit hindi sa romantic level, kahit sa isang uma-idol na hindi mo tatanggapin pag may negative na na sinasabi eh. Yun ang nangyari sa kanila. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, lahat ng bagay may hangganan. May hangganan din na kung kaya nilang lukohin ang sarili nila. At naka-design kasi ang utak ng tao para matuto eh. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi ko kanina. Maaring ngayon maloko. Halimbawa ako scammer ako. Maaring ngayon maloko kita. Siguro maloko kita pangalawa maloko uli kita. Pangatlo maloko uli kita. Sige, paabutin mo ng 10 or kahit kailan. Pero darating at darating ang time matututo yung niloloko ko na yan eh. Kasi yun ang nakadesign sa utak ng tao eh. Yan ang kahit nga hindi lang tao eh, kahit nga yung pusa eh. 'Di ba? Halimbawa ang pusa naobserbahan ko yung mga pusa ko, natututo eh. Halimbawa yung nasanay sila na na pag naririnig yung pinto kasi yung mga pusa ko nasa garahe eh. Pag magpapakain kasi ako, pagka narinig na nila yung narinig na nila yung doorknob na bumukas, magkukumpulan na lahat yan. Magpupuntahan na sila doon sa plato nila. Kasi alam nila na magpapakain ako. Ganyan kagaling ang Diyos gumawa ng ng mga nilalang niya. Talagang hindi kayang tumbasan ng kahit anong disenyo ng tao. Well, may AI na ngayon na natututo. Pero millions of years ago, nagawa na ng Diyos yan eh. Yung natututo, kaya nga may utak eh. Yun ang nafe-fail na maintindihan ni Sir Norman Mangusin. Na darating ang time, matututo lahat yan, hindi habang buhay na tanga. Mabagal man it took them 2020, 2021, 2022, 2023, 4, 5. It took them 2025, 5 years. Natuto din sila, magigising din sila. Well, may mga naiwan pa doon. Lalo na yung narinig ko yung Jaja Cup. Matagal na yung Jaja Cup na yun eh. Pati yung Test FLM Canada. Kung nakikita nyo, matagal na yun eh. Pero, naniniwala ako, matututo din yun. Hindi pang habang buhay yun. 'Di ba? Sabihin na natin mga slow, pero inevitable na matuto yun. Lalo na kung puro kagaguhan ang pinagagagawa mo doon sa tao. Itong daddy at mommy niya, sila ang punong-puno ng utang. Ito minimension niya na to. Siyempre, karma na yan. Tingnan ko lang yung mukha niya, dugyot na at saka haggard. Exactly. Madam, may question ako. So, sa'yo, ganyang kalaki ang nakuha Laki, niya. no? How about dun sa 4 pa na kasama niyo dyan sa England? Marami yung mga mami na yan eh. Isa yung mami na in-interview ni Sir Nasukir na in-upload ko nung isang gabi. Actually, hindi lang yata 5 yan. Kasi nag-usap kami dalawa ni Sir JC De La Cruz. Shout out Sir JC De La Cruz. May naunang mami dyan na pinalitan lang netong 5. May nauna pa dyan eh. Marami yan. Yung mga yan, dahil mga nagpapadala yung mga yan, special mention yan eh. Yan si Karen Withmore. Sino pa ba yun? Edith Gargar. Nakalimutan ko na iba. Pero madami eh. Napakinggan nyo naman yung recording Nakakulimbat Sa kanila ba na yung istorya na yan. Sa kanila, kung gusto nila mag-interview sa inyo, magpa-interview siya. Pero sa akin lang to. Sa kanila Okay. na yun. Kasi sinabi ko sa isang mami na ka-close ko rin, sabi niya, hindi na alam ng asawa niya yung inutang sa kanya. Grabe, kaya parang nahirapan din siya.
Pero more or less, madam, tulad nyo din ang sitwasyon na nangyari doon sa other 4. Nakuhanan din talaga. Mhm. Oh my Pero ang goodness. napunong utang nito, itong daddy at mommy niya. Oh, yung daddy at mommy na tinutukoy, si Edith Gargar yun, at saka si Apple G. Yung Apple G na yun, umuwi ng Pilipinas yun eh. Wala ring nangyari nung umuwi ng Pilipinas. 'Di ba? Nung time na nakalabas si FLM, akala nila ano na, parang payout na. Kasi talagang pinagkagastusan nila yun. Maano nyo naman dito sa recording eh. Iba pa yung tulong na Edith Vergara. Si Edith, hindi namin kasali yan sa pagtulong. May sarili siya. Oo, maka Oo, may sari-sariling tulong yung mga mami na yan. Ito, iba ang kwento dito, ibang kwento dyan, iba ang kwento. Ganun nangyayari. Di ba may style yan daw si Sir Norman Mangusin according kay Macpac Pablo, na pag kinausap niya daw yung isa, feeling, parang si Sir Macmac Pablo, pag kinausap siya ni FLM, feeling niya, importante siyang tao dahil feeling niya, siya lang yung kinakausap ng ganon. Yung babanat daw si FLM sa kanya na, sa'yo ko lang papaalam to ha. Alam mo ba, ganyan. Eh di na-feel naman ni Macmac Pablo na special siya. Now, nung nagkaroon daw sila ng GC, nagkwento daw yung isang kasama nila na kung ano yung sinabi sa kanya na inaakala ang yun lang yung sinabi sa kanya, sinabi din pala doon sa iba. 'Di ba? Yung sinasabi niya, tamo ha. Siyang pondo. Ha? Nakarekta na po siya. May sarili siya. Kaya nga si Edith idinimanda pa yan ng mga pamangkin niya. 'Di ba? Grabe nangyari do sa do sa Edith Gargar na 'yon. Yun yung nagbenta according dito kay Ma'am Arceli Gueco, according dito sa interview kay Sir Nasukir. Nagbenta ng lupa sa Ilocos. Oh. Dinimanda yan dahil may idinimanda siya ng mga pamangkin kasi yung lupa na may kita na pinagsasakahan sa tatay niya, iyon ang pinadadala ni Edith kay FLM. Kaya Diba? idinimanda siya ng mga pamangkin. Hala. 'Di ba? Kung ano yung nangyari. May may sinasabi pa si Sir JC sa akin na pati daw kondo yata sinangla or binenta para lang maipadala kay Sir FLM. Well, ganun talaga ang buhay wala shit do happens dati nun kung old Bungo TV pa yung magsasalita yung panahon pa, sasabihan ko na mga tanga-tanga itong mga to. Well, yung iba ganun pa rin ang sinasabi, nababasa ko dito sa comment na tanga daw pero gusto lang talaga nila kasi makatulong. 'Di ba? Wala shit do happens nabubudol ka naman talaga Kahit nga rin kami, nabudol din kami dito, 'di ba? Live pa. 'Di ba? Napahiya na nga ako sa inyo dito dahil 'di ba? Ito yung sinasabi, lahat naman kasi tayo hindi budol proof lahat Ulit-ulit ko naman sinasabi yan. Kahit ako din naman, kasi lagi nyo iisipin maraming mas magagaling pa kesa sa atin. Depende na lang yung kung gagamitin nila yung kagalingan nila sa atin sa masama or kabutihan. Kaya need natin talaga magtulungan lahat. Yung sasabihin ko sa inyo dito, ako hindi ako mabubudol. 'Di ba? Kahit pa ba naman debunker ako nung last year nabudol ako sa Apple Pencil kasi may nagbenta online. Kailangan ko kasi ng Apple Pencil do sa iPad ko. Gagamitin ko kasi sa trabaho. 'Di ba 9,000 'yon? May nagbenta ba naman ng Apple Pencil na 3,000? Pinatulan ko online. Ang galing naman talaga niya mambudol. Talagang pinapakita pa na nasa LBC na yung binabalot na. Yung pala pre-recorded na yung sinisend na video. So, nung nagpadala na ako ng pera, binlock na ako. 3,000 din yun Hindi ako nakatulog doon. Hindi ako nakamove on doon.
Halos 3 buwan yata akong di nakamove on. Sayang yung pera, di ba? 3,000 din yun. Eh, makakabili na ako ng, I think, 3 sakong bigas sa Dali nun. Di ba? Yung, lahat tayo, prone tayo sa ganyan. Kaya ang need para hindi maulit yan, magtulungan tayo lahat eh. Di ba? Now, proceed tayo sa ibang timestamp, ano? Ano pa ito? Talagang he used us, no? Yung ginagamit lang niya kami kasi yung ang mga kalooban namin, weak kami, hindi kami yung magpagbigay kami kahit wala kami mapagbigay dahil alam ko naman kung ano ang hirap ng mga Pilipino sa Ito yung matagal kong sinasabi. 'Di ba? Itong mga OFW kasi na to, mabubuti ang puso kasi nito. Ito yung ine-exploit. Kadalasan, siguro ito si Ma'am Karen Withmore, siguro mahirap ang buhay nila sa Pilipinas dati. Kaya pag may nakikita yan na tumutulong sa mga mahirap, katulad ni Sir Norman Mangusin, nakikita niya yung sarili niya doon. Ngayon na medyo maganda-ganda na yung trabaho niya sa I think England ba yon o UK, 'di ba? Siguro wala na rin siyang ibang pagkakagastusan. Yun ang nakita niyang parang pwede niyang maging libangan. Yung pagtulong na yon dahil alam niya yung hirap ng mga tao dito eh. Nanggaling siya dito eh. Kaya lang ang masakit nun, napunta sila sa maling tao. 'Di ba? atin kung pwede pa lang, nako, ako pa, talagang kung maroon akong ikatulong, tutulong talaga ako. Kadalasan yung mga nabiktima na yung mga mababait talaga yan. Kahit ba naman minumura kami nung araw ng mga yan eh. Alam ko din naman nung time na yon na mababait din itong mga to. Kasi nga, ang dahilan kung bakit sila napalapit kay Sir Norman Mangusin ay dahil para makatulong. Nagtataka nga rin ako dito sa part na to eh, kung titingnan nyo, ito yung video. Pakinggan natin to ha. FLM, tunay na may malasakit sa OFW. Totoo po yun. Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko, at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat ho sila, tutulungan ko pabalik. Opo. Ito, sinasabi niya dito kung makakabenta daw. So, meaning, wala siyang pera ngayon. Pero may pang-humanitarian siya na 40 million ngayong January 31 at February 1. Diba? Ito nga, malinaw na ano na to eh, na inuuto na naman tayo eh. So, either, kung ano man ang totoo dito, nagsisinungaling pa rin siya. Kasi sabi niya dito, kailangan makabenta muna daw siya, meaning wala siyang pera. Po sila, tutulungan ko pabalik. Tamo, tutulungan niya daw pabalik pagka ano sabi niya ganun dito? Tapos yung huling kaso ko, Pag natapos yung huling kaso niya daw, at makaka-recover ako, makakabenta makaka-recover. So meaning, walang-wala siya ngayon. Pag nakabenta siya ng lupa, just imagine ha, ito, ayon kay Sir JC De La Cruz, doon sa interview kung papanoorin nyo, tigda 2 milyon ang utang mo doon sa mga mommies. So 5 yon. Actually, meron pa doon iba. Pero doon muna tayo sa 5 mommies ha. Tigda 2 milyon yon. Di umano, granted. Sabihin na natin tigda 1 milyon. Kahit na nung kinumpute kay Ma'am Gueco Arceli, 2.7 million. At yung kinumpute kay Ma'am Karen ay 2 million. Diba? Siguro, sabihin na natin, 5 million lahat-lahat. Okay, ito sabihin mong tigto 2 million lahat. I'm so sure higit pa dyan eh. So, kung 2 million, 5 mami yung 10 million. 10 million lang yan, may 40 million kang itatapon sa humanitarian mo. Bakit hindi yun ang unahin? 'Di ba? Doon pa lang magtataka ka na dapat eh. Na itong upcoming na humanitarian na to ay kagaguhan lang.
na 40 million daw ang gagastusin. Now, meron lang isang ano dito na nasaktan ako. 'Di ba? I'll be honest, no. Nung napakinggan ko itong part na to. May katapat na siya, ikaw, NJ, talagang masaya ako. Masaya talaga ako nga may katapat siya. Kasi yun talaga ang inaantay ko nga may katapat siya na hindi niya kaya. I really appreciate ang nandiyan ka talaga. Totoo ka nga pagkatao. Yung heart mo, pure Filipino talaga. Hindi katulad nitong lintik na to na Francis Leo Marcos. Bakit ako nasaktan dito? Dito sa sinabi ni Karen Yu kay Whitmore na may katapat na si FLM. Actually, totoo naman yun. Kasi kung kami-kami lang talaga, ngayon, madadaganan kami niyan dahil wala naman kaming traction eh. Pero ang nasaktan ako na part dito, hindi na lang sa akin eh. Kasi yung ngayon, totoo naman yun. Sa panahon ngayon, si Sir MG talagang katapat niya dito sa bagong chapter. Pero, Ma'am Karen Yu kay Whitmore, wag mong kalilimutan na ipukulong na dati yan eh. Hindi na lang akong kukuha ng credit ha. Sila Sir Yulen Marcos, sila Sir Mike Cervera, sila Tatay Boy Mihurada, sila yung mga kasamahan ko sa UTW before. Ayoko nang kahit member ako ng UTW ha. Pakita pa talaga eh. Kahit member ako ng UTW, alam mo naman yan, Ma'am Karen Whitmore. 'Di ba? Hindi na sa akin yung credit, sa mga kasamahan ko na lang dati. 'Di ba? Yung pinagsasabi mo na may para namang hindi na ipakulong niya ng mga kasama ko dati. 'Di ba? Nakukulong na yan eh. Alam mo ang problema? Ito ang problema. Pakinggan mo. Bago record. Pero itong huli na, nahihiya na ako doon sa dalawa. Yung ang mga trabaho lang na nagita. Hourly ako, sa kagustuhan din nating mailabas siya. 'Di ba? Sa kagustuhan niyo ilabas, kayo ang naglabas diyan eh. Gumawa tayo ng paraan. 'Di ba? Ngayon, yung 1 milyon na naglabas sa kanya sa kulungan, ako lang ang sumagot nun. 'Di ba? Kayo nagbigay kayo ng pera diyan para makalabas sa kulungan 'yan. Naihoyo na 'yan dati. Human trafficking ang ang kaso niyan, walang bail. Nakapag-hire ng lawyer yan na magpipetition for, kahit pa sabihin mong nag-file ng petition for bail yung yung lawyer niyan at nagrantan siya ng bail, hindi makakalabas yan dahil walang pera. Binigyan nyo. Kaya ito yung kinakasama ng loob ko eh, nung para bang, actually si Sir MG, okay naman yan dahil na-acknowledge naman kami ni Sir MG eh. 'Di ba? Kung papanoorin nyo to, Ang kryptonite ni Mangusi, ako yun. Okay? Kasi sa akin, malinis. Ayan. Ganyan. Ganyan ko siya binild. Kasi second phase na to, mga kahombre ko. Yung first phase, karespe-respeto, sila Bungo TV yun, sila Mike Cervera, sino pa ba? Si Yulen Marcos, di ba? Si Fuji News, maybe, nandun din siya. Si Karuba, yung mga yan yung mga nauna, di ba? Respetable, ginawa nila yung dapat nilang gawin. Kung sino-sino pa, hindi lang yan. Di ba? Yan yung first phase. But then, tinalikuran na nila to. Napakulong naman at napakulong yun dati. Wag na ako isama dun ha. Wag na ako isama dun. Yung mga kasamahan ko na lang, especially kay Boss Mike Cervera. 'Di ba? Kaya lang medyo nasasaktan lang ako dito kay Ma'am Karen Yu kay Whitmore. Parang tila hindi mo na yata sila. Wag na ako. Hindi mo na na-acknowledge yung mga kasamahan ko dati. Na hinuyo na yan, na kayo lang ang naglabas niyan dahil sa mga pinadala niyong pera. Tapos sasabihin mo, nakahanap ng katapat kay Sir MG? Bullshit naman yun. Si Sir MG, hindi ko naman masisi yan dahil bago, ito yung kanyang kinakaharap ngayon eh. Pero yung dati, matagal na tayong nag-aanuhan eh, nagpapalitan nung araw eh.
Ikaw, alam ko, kilala mo ko, Ma'am Karen. 'Di ba? Kilala mo ko. Niyaya mo pa ako mag-Zoom meeting para nga kako maunawaan ko si Sir FLM, 'di ba? Naalala mo 'yon, yung kay Sir Dong Batalan? Medyo ano lang sa akin to na ginigising na namin kayo dati. Nahoyo na 'yan. Nakakuha na ng katapat. At nung time na 'yon, dapat pinakinggan nyo na kami para hindi na nangyari ang pagpapadala nyo ng pera. Pero hindi kayo nakinig sa amin. Tapos yung sasabihin mo, nakahanap lang katapat ngayon lang. Yung ngayon, oo naman, pero dati, matagal na tayo dito eh. Well, I don't know kung may karapatan bang sumama ang loob ko or hindi. pero ma'am, 'di ba? Alam mo naman 'yan. Na matagal na namin sinasabi sa inyo 'yan. Ngayong nagising ka lang tapos parang kinalimutan mo na yata yung kami dati. Or sila, mga kasamaan ko. Ayoko na. Baka mamaya sabihin na naman nakikisawsaw. Ayoko na nakakarinig na nakikisawsaw eh. 'Di ba? Kaya nga ako nagmaskara eh dahil yung mga death threat dati ng mga kasamahan mo dati. Sa totoo lang, hindi naman ako magmamaskara kung ang mga kalaban namin dati noon ay mga matitino, yung argument sa argument ang laban, hindi yung bantaan ng buhay. Kasi ako may trabaho ako sa labas eh. Ewan ko. Pero wala na tayong magagawa, no? Ganyan talaga. At least kahit papaano, may nangyayari na through Sir MG. So ano masasabi nyo dito? Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Bye-bye.